Mga ka-crypto, may bagong kaguluhan sa XRP space na ngayon pa lang kumakalat. At ang source ay hindi kung sino-sino lang, kundi mismong Franklin Templeton. Sa isang video ni Saif, binigyang diin po niya ang interview ni Paul Baron at Sandy Cole, ang Head of Digital Asset and Industry Advisory Services ng Franklin Templeton. At dito, sinabi nilang posibleng gumalaw ang hanggang $2.3 trillion liquidity papunta kay XRP. Oo, hindi ka nagkamali ng rinig. Trilyon. At habang lumalakas ang Wall Street demand at retail demand, pumapasok na rin ang mga XRP ETF sa eksena. Ginagawa siyang kapantay ng Bitcoin at Ethereum sa usapan. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung paano nga ba nakasiksik sa XRP sa Bitcoin at Ethereum ETF na usapan. Sa interview, tinanong po ni Paul Baron si Sandy Cole kung umaabot na ba ang demand ng XRP sa level ng BTC at ETH ETF. Ang sagot niya, we are moving in that direction. Ayon sa kanya, malaki ang papel ng stablecoins sa pag-angat ng buong digital asset ecosystem. At dito po pumapasok ang kakaibang lakas ni XRP dahil isa siya sa iilang chains na may sariling stablecoin. Yan po ang RLUSD. Para kay Cole, binubuksan nito ang bagong business lines na hindi available sa ibang blockchain ecosystems. Kaya ngayon, mas lumalalim ang involvement ng Franklin Templeton sa Ripple ecosystem. Ngayon ay ano po ba ang big deal sa stablecoin na RLUSD? Pinunto po ni Sandy Cole na ang RLUSD ay hindi lang basta stablecoin. Sabi niya, ang pagkakaroon nito sa XRP Ledger ay nagbibigay sa kanila ng direct infrastructure na pwedeng pagpatungan ng bagong financial rails. At dahil public chain si XRP, supported ng independent validators, nagiging mas compelling ang business case po niya para sa mga institutions. Kumbaga, hindi lang siya digital asset. Para siyang building block para sa next generation financial systems. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit lalo pang pinalalalim ng Franklin Templeton ang partnership nito kay Ripple nitong mga nakaraang taon. Ngayon ay paano naman po kumilos ang Ripple habang may lawsuit? Isa pang malaking punto ni Cole ay ang resilience ni Ripple. Habang abala po ang US sa SEC lawsuit, nagtuloy-tuloy ang development sa Asia, Europe, Middle East at saka Latin America. Sabi po ni Cole, matagal na nilang kapartner ang Ripple sa Asia at dito po nila nakita kung paano po nag-i-expand ang network nito. At habang unti-unting natatapos ang mga legal uncertainties sa US, ang global footprint ng Ripple ay mas lumalawak. Sa madaling salita, habang ang iba ay natatakot sa kaso, tuloy lang ang build mode ni Ripple sa ibang kontinente. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng Web3 adoption sa kinabukasan ni XRP? Isa po sa pinakamalalaking revelations ni Cole ay ang rise ng computer-to-computer transactions. Habang mas maraming industriya ang nag-a-adapt ng Web3, dumadami rin ang automated financial activities. Para po kay Cole, nangangailangan ito
ng networks na kayang mag-settle ng transactions ng mabilis at scalable. May malinaw na trust model at may efficient settlement layer. At dito raw pumapasok ang lakas ng XRP. Hindi lang po siya tungkol sa remittances ngayon, kundi tungkol sa digital rails ng automated machine economies. Ngayon ay totoo ba ang $2.3 trillion na papasok kay XRP? Ayon po kay Saif, oo, posibleng mangyari ang massive liquidity rotation na ito. Hindi niya sinabing guaranteed, pero ang point po niya ay simple. Institutions are preparing. At habang lumalakas ang demand mula sa Wall Street, retail investors, at lalo pa ngayon na may XRP ETF, nagiging mas malapit sa katotohanan ang malalaking capital inflows. Ang $2.3 trillion figure ay hindi po magic number, kundi total available liquidity na pwedeng pumasok sa settlement-focused networks na may stablecoin support at global rails gaya ni XRP. Ngayon ay paano naman po pumapasok ang mga XRP ETF sa larawan? Isa po sa pinakamahalagang developments ngayon ay ang Franklin Templeton XRP ETF. Hindi lang ito ordinaryong produkto. Isa itong pahiwatig na tinatrato na ang XRP bilang asset na nasa liga ng Bitcoin at Ethereum. Ayon po sa mga reports, lumalakas ang inflows, tumataas ang demand at nagiging standard ang XRP ETF sa TradFi. Para po kay Kaul, ang momentum na ito ay nagsisilbing indicator na mas lumalakas ang kaso ni XRP bilang backbone ng emerging digital settlement systems. At dito, mas lumalalim po ang institutional confidence. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang remarks po ni Kaul, ang analysis ni Saif at ang pagpasok ng mga institutions tulad po ng Franklin Templeton, nagpapakita ng isang malinaw na narrative. Papasok po sa XRP sa bagong era. Ang stablecoin infrastructure, global footprint, settlement speed, ETF adoption, at machine-to-machine transactions, ayan ay lahat ng ito ay nagtuturo sa iisang direksyon. Hindi po hype, kundi structural demand. Kaya kung totoo po ang $2.3 trillion liquidity scenario, hindi lamang po ito bullish news. Ito po ang pinakamalaking shift na pwede pong magbago sa buong digital asset landscape ngayong paparating na taong 2026 at sa mga susunod pang mga taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.